Hi kabamba! Dalawang klase ang aking niluto ngayon. Dahil medyo sinipag ako ay nakapagluto ako nito. Ito ay ang cheesy Shanghai at dynamite. Ang laging sinasyaron pag may handaan. Bakit kaya kabamba? Pakisagot naman. Bago ko umpisahan, pakifollow naman po ang aking page. Thank you! Tara, umpisahan na natin. Dito sa aking handy na food chopper ay nilagay ko dito yung carrots, sibuyas at bawang. Mas mapapadali din kasi yung trabaho natin pag gumagamit tayo ng mga ganito. Yan din kasi ang nagpapatagal sa pag-prepare ng mga sangkap, ang paggagayat. Dito sa aking mixing bowl ay nilagay ko lang yung ating giniling na karne. Yan pa yung kalahati ng nagluto ako ng miswa. O diba, proud Ilocano ako nga talaga. Totoo ba ito kabamba? Pag masinop ka daw sa kusina ay masinop ka din daw sa pera. Para sa akin, totoo yata yun. Nilagay ko na rin dito yung mga chinap ko kanina. Ang ginamit ko lang na pangtimpla dito ay seasoning granules, paminta, oyster sauce, isang kutsarang harina at isang itlog. Tansyahan lang po yung pagtimpla ko dito. Mahilig din kasi ako sa pachamba-chamba. Ikaw din ba kabamba? Nilagyan ko rin pala ito ng liquid seasoning. Ganito ko lang tinimplahan itong aking Shanghai. After naman nito ay akin naman na itong babalutin gamit ang lumpia wrapper. Medyo dadamihan ko na yung paglagay dito dahil pangkain lang naman ito. Ibig kong sabihin ito ay hindi naman pangbenta. At syempre para masulit na rin natin. At nilagyan ko pala ito ng cheese. Alam nyo ba na itong ginawa ko ay 1/4 lang na karne ito. Nakagawa ko dito ng 14 na balot na Shanghai at 6 naman na dynamite. Kaya yung nabili kong wrapper ay 20 na piraso lang. 20 pesos na rin ang presyo nun. O diba, isang piso ang isa. Kaya hindi na rin nakapagtataka ang presyo ng Shanghai pag bumili ka sa labas. 5 piso na kasi ang presyo nito. At kakapiranggot lang yung nasa loob. Kaya mas maganda na lang na gumawa ka para sulit na sulit at di na mabibitin ang iyong pamilya. Ang next ko naman na gagawin ay itong ating dynamite. Itong aking siling haba ay tinanggalan ko na ito ng buto. At syempre hinugasan ko na rin yan at pinat-dry ko lang. Ang sikreto para hindi masyado maanghang yung inyong sili ay ibabad nyo muna ito sa tubig ng 30 minutes. Yun kasi yung ginawa ko. Dahil may sobra pa naman sa ating tinimplahan na karne, nilagyan ko na rin itong ating dynamite para naman overload itong ating dynamite. Pag tinanggal nyo pala yung buto ng sili, ay gumamit po kayo ng gloves. Mahirap na baka maipahid nyo po sa inyong mata. Yun ay kunting paalala lamang po. After ko naman may lagay yung ating giniling na karne, isinunod ko namang nilagay yung ating cheese dito at yung ating chicken hotdog. Alam kong ang makaka-appreciate sa sarap nito ay ang mga mahihilig sa maanghang. Ako isa lang yung kinaya kong kinain dito. Parang sasabog na kasi sa bunganga ko. Karamihan sa mga kalalakihan ay gustong gusto nila ito o kaya kayang-kaya nila ang anghang nito. Yan, magbabalot na ako kabamba dahil yung kalahati ng Shanghai ilalagay ko muna ito sa freezer. Dahil masarap ito i-partner sa pansit. Kaya ang abangan nyo na aking iluluto next ay pansit. Alam ko na yung rason kabamba kung bakit laging sinasyaron o kaya binabalot ang Shanghai tuwing may handaan. Maliban sa masarap ito ay napakadaling itago sa ating bag o kaya ibulsa. Tama ba kabamba? Yan, ang sunod naman natin gawin ay yung pagpiprito. Baka di ka pa nakapag-follow dito sa aking page, pwedeng paki-follow or like naman po ang Bamba's Kitchen para lagi kang updated pag may mga bago akong upload. Maaari mong i-add to favorites na rin ang Bamba's Kitchen para laging dumaan ang aking video sa iyong wall. Paki-like and share na rin itong video na to. Thank you for watching kabamba! See you sa aking next cooking vlog!